Welcome to Love Lines. Good morning Philippines and hello world. Araw ng linggo. Linggo ng palaspas. Kaya tarasin ba tayo? Ayan ang aking mar. Bumili ako kahapon nito doon sa may sidewalk sa highway. 35 touring. Nabili ko siya ng 20. Diba? Okay. Nauna na sa akin si Love Lines Junior. Kaya sumusunod na lang ako. Na-discover ko kahapon na mas okay pala na naka-long sleeve ka kaysa naka-sleeveless kapag nasa labas kasi yung init hindi direktang umaano na tumatama sa balat mo. So, long sleeve ako. Kahapon yung long sleeve ko, ibinaba ako na talaga kasi init doon sa ng chapter. Ay, ang simbahan. Init lang hangin. Yung nag-circulate na hangin na nakapasok lang sa long sleeve ko, di malamig na. Yun pala yun. So, kaya gaya ng mga nasa abroad man naglo-long sleeve sila, painit ang panahon para yung purpose nila. Now, I really know. Pero nasa theory ka na noon pa. Theory, hypothesis pala. And it's already proven to be true. Yesterday, by me. Teka, balik na rin ko. Yung grocery, ready na sila. May mga nagtitinda ng palaspas. Ooh, the mangoes. Yan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya lumapit kay Jesus. Muling bumangon, muling tinugtong ang ating buhay kay Jesus sapagkat gaano man marami ko pa uulit ang ating kasalanan. Tayo, sinasabi ni Jesus ngayon, hindi ko tinitingnan ang paulit-ulit mong pagkakasala, kundi ang aking gusto ibigay sa iyo ay ang aking kapatawaran, ang aking awa at tawag, sapagkat bawat isa sa akin ay halaga para kay Jesus. Pangalawa, habang si Jesus po ay nakabalubay sa krus, ipinakita niya sa amin ang kanyang malalim na pagmamahal. Hindi po siya naging makasarili. Sasabihin na nagsasabi sa kanya, alalahanin mo ako kapag ikaw ay alalahanin niya. Ang tungkol po ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din kasama kita sa paraiso. Habang naghihirap si Jesus, patawad ang kanyang sinasabi. Habang naghihirap si Jesus, ang kanyang iniisip, hindi ang kanyang sarili, kundi ang iba pa rin. Mga kapatid, tayo bilang tao, pag tayo po ay naghihirap, ang ating isipin, paano tayo makakaraos sa paghihirap na iyon? Paano matatapos ang paghihirap na iyon? Paano tayo makakaligtas na sa paglusa na iyon? Di po ba? Ayaw na natin maghirap. Gusto na natin matapos sa sarili ang ating inisip. Pero si Jesus, sa gitna ng kanyang paghihirap, hindi niya inisip ang kanyang sarili, kundi inisip niya ang iba.
Mga kapatid, ipinakita sa atin ni Jesus doon sa krus ang kanyang malalim na pagmamahal. Ang kanyang pagmamahal na walang hangganan, walang katapusan. Pagmamahal na walang pinipili. Pagkat ang salarin ay kanyang dadalhin sa paraiso. Si Pilato at saka si Herodes na nag-aaway sa kanilang pagpapakita si Jesus kung sino ang musga. Una, dinala kay Pilato, sabi ni Pilato, ayaw ko sa kanya magmusga. Dinala kay Herodes, pagdating kay Herodes, dinala kay Pilato, ang dating mag-aaway, nagkasundo. Nagkasundo ng dahil kay Jesus. Para kay Jesus, ang kanyang dala sa amin ay pagkakasundo, pagmamahal ang ipinapakita ni Jesus. Simula siya ay magdusa, magpasay ng krus hanggang siya ay matay. In the cross, Jesus showed to us the greatest love of all. Isang pagmamahal na walang katumbas, pinakadakikang pagmamahal sa buong kasaysayan ng mundo. Sa Jesus sa krus, ipinakita niya ang pagmamahal sa ating lahat. Mga kapatid, sa ating pagtingin kay Jesus, habang siya ay nakayuway sa krus, ang ating tugon ay salamat. Thank you. May dalawang litra sa krus. Ano ang dalawang litra niyon? Ang pin, po ba? Ang pin ng cross at ang wine ni Jesus na dahil pa. Ibig sabihin, PY, thank you. Sasabihin natin ngayon kay Jesus, kay Semana Santa, thank you, Panginoon. Salamat, Jesus. Sapagkat na dahil sa iyong pag-aalay ng sariling buhay sa krus, pinubos mo ako sa aking kasalanan. At dahil ako ay hinihig mo at pinatawad mo, ako rin ay matututong magmahal, umibig at magpatawad sa iba. Mga kapatid, matutunan tayo nawa ng Jesus sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Ang ating pagmamahal sa iba, maging katulad nawa sa pagmamahal ng Jesus. Walang pinipili, walang hangganan, walang katapusan. Ang tao tunay na nagmamahal, hindi siya sumusuko sa kanyang minamahal. Hindi siya napapago sa kanyang minamahal. Patuloy siya sa pag-intindi, pag-unawa, patuloy siya sa kanyang pagmamahal kahit na ibuhos niya ang kanyang buong sarili para sa kanyang hinihiling. Ganyan ang tunay na pagmamahal. Makahatiwa tayo sa pagmamahal na ito ng ating Panginoon. Amen. Andyan sa likod. Teka lang. Hi, sister! Hindi kami nakapagpaalam kahapon. Okay lang. Ano pa kami nagpaalam? Andoy! Kaya. Ay, nakakaalim ko. Kay Pando. Sige po. Picture mo ka? Ay, nga, hindi pa ako nakapag-place. Ay, nakuha lang kita. Kuha lang mo siya. Uy, dapat ko sa'yo na ako Ay. Thank you, Pat. Ay, kailangan mag-shade.
Wait for me, Love Lines Junior. Ay, may mga nasirang palaspas, oh. Yung, ano, di ba, ang ganda? There's no the greatest love of all, you know. No greater love a man can give than to lay his life for his friends. Yan. Walang inisip ang ating Panginoon kundi ang pagpapatawad, yung pagmamahal niya sa Diyos. Naging dahilan siya ng pagbati ni Poncio Pilato at ni Herodes dahil sa pag-akusa kanya. So, lahat, nagbati yung dalawa, and then tayo din. Dapat magbati-bati. Diba? Diyos nga, nakapagpatawad tayo pa kaya. At, ano pa? Ano ba yan? So, I will put may recording yung ano niyan, yung misa ngayong araw ng linggo ng Palaspas. I-link ko na lang sa YouTube sa video na ito. I-upload ko. I-link ko na lang yung misa ni Father. Nandoon yung complete yung buong misa siguro, saka yung sermon ni Padre. Lalagay yun dun sa FB page ng ICC Chapel. So, yeah, magpatawad, magmahal, kahit makasalanan, kagaya nung katabi ng ating Panginoon sa krus, na tinawag natin na sina Dimas at Estas, yun ang tawag din yung ipinangalan sa kanila natin. Hindi ko alam kung nandun yung pangalan nila, basta yun, yung isa humiling na isa na alalahanin pagdating sa kaharian, pero sinabi ng ating Panginoon, ngayon din sinasabi ko sa iyo, susama kita sa paraiso. Ayan yun. So that's it. Kahit napakamakasalanan mo talaga, magsisi ka, magpakumbaba, at ikaw ay magkakaroon ng pagkakataon na makasama ng ating Panginoon sa paraiso sa pagdating ng tamang panahon. So that's it. Umpisa na ng Semana Santa. Palaspas ngayon, bukas Lunes Santo na. So tayo po ay magnilay, alalahanin sa Martes. Alalahanin natin managang kasalanan sa Martes. Merong kumpisalang parokya dito sa aming parokya, kaya pwede tayong pumunta or anywhere na pwede kayong mag-umpisal. So maganda yung nagbabawas ng kasalanan, and then dagdagan na naman pagdating ng araw. Joke lang. So it's better kasi nakakagian ng pakiramdam, di ba? Mapapatawad ka. Yung priest ang binigyan ng authority, gaya ng sinabi ng ating Panginoon kay Saint Peter. Ayaw, teka lang. Ayaw, mamatay ng payong ko. Na sino ma? Sabi, ng Pedro, ano ba yan? Kay kususin ng langit sa iyo. Sino magpasukin mo, makakapasok. At sino mang patawarin mo, ay magpapatawad ng kasalanan. So, yun yung order, authority na ibinigay ng ating Panginoon sa ating leader ng simbahan, na ating first pope na Saint Peter. Ayan, at i-delegate sa lahat ng kanyang mga kaparian, lahat ng may mga authority bilang mga pare ng ating simbahang Katolika, Kristiyanong simbahan. So tayo, sa ating kapwa, magpatawad din tayo para tayo ay mapatawad din. So, paano ka manghihingi ng tawad kung ikaw mismo hindi ka marunong magpatawad, di ba? So, ganun lang yun. Alright, so that's all for now, and I'll see you soon. Shout out to all my super love stars, to my channel members, and to my subscribers, and to all my live stream attendees, super chat senders, super sticker senders. Shout out sa aking pamilya by blood, by affinity,
and by community. Ayan. Shout out. God bless you all, mga. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.